Hello guys! Kumusta po kayong lahat? Welcome back ulit sa aking channel. And by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? So guys, sa mga interested pala sa ating private reading, lagi kong pinapaalala, iniiwan ko sa description box below yung link. Message nyo lang ako guys, okay? So by the way, tignan natin kanino bang love reading itong masasagap natin ngayong araw. Okay, so guys, papollow na rin sa ating TikTok at pasubscribe na rin po sa ating kabilang channel, Jade Tarot. Nag-upload po ako dyan ng weekly, monthly reading. Ano yan guys? Individual zodiac sign yung ginagawa ko po sa kabila. Okay, so by the way, okay, kanina po itong love reading. Meron tayong I lost myself for a little while. So, yan yung nararamdaman ng person mo. So, nakikita ko sa kanya guys, possible na parang hindi siya makapag-focus ngayon. Okay, parang marami siya guys struggle ngayon, marami siyang parang paghihirap na nararanasan especially sa trabaho. So, ang kailangan niya guys is support mo. Kailangan niya na communication. So, siguro ituloy-tuloy mo lang yung lagi kayong nag-uusap kasi pwedeng makatulong sa kanya yan, especially sa kanyang mental health, no? Parang may pinagdadaanan to si person mo eh. So, sinasabi dyan guys, minsan hindi niya alam kung yung ginagawa niya or minsan talagang sobrang pagod sa sobrang pagtatrabaho. Baka ito ay nag-overtime tapos madalas walang tulog. Okay? So, tingnan natin. Additional message. Ayan, sometimes I stay awake thinking about you. So, yun. Nakikita ko guys, wala nga masyadong tulog tong person mo, no? Pero iniisip niya kasi yung mga responsibilidad niya, yung magandang buhay na gusto niyang ibigay sa inyo. So, pwedeng sobra-sobra sa pagtatrabaho to. Baka naman ma-over-fatigue si person. Or na-over-fatigue na siya, guys. Parang sobra-sobra na siya sa, parang sobra-sobra yung pagpapahirap na ginagawa niya or nangyayari sa kanya. So, by the way, guys, ang sinasabi lang dito, kailangan lagi mong kinakausap yung partner mo. Kamustahin nyo. Hindi dapat lagi puro pag-aaway, lalo na sa mga in relationship. Kakamustahin nyo pa rin yung partner nyo. Kung may mga pinagdadaanan sila sa kanilang buhay, no? So, kung hindi naman sila guys pala open, lalo na kung ikaw babae tapos lalaki tong person mo, madalas kasi guys, mas kayang i-handle ng mga lalaki yung emosyon nila. Okay? Guys, 80% ang depression sa lalaki. Ang mga babae, baliw-baliw lang yan, guys. Pero kaya nilang i-manage, no? Mas nauunang nagmamatured ang mga babae. Kaya pag ang mga lalaki, guys, mas na-pressure doon sa kanilang ginagalawan, mas mataas yung chance talaga na mag-mental breakdown talaga sila, guys. Kaya, guys, iwasan pa rin, guys, yung parang lagi kayo nagtatalo. Kailangan lagi pa rin kumustahin kung ano yung lagay. Kasi, ang nakikita ko rito, mukhang may something dito sa partner mo. Okay? Siguro overtime talaga siya nagtatrabaho. Hindi pong iniisip niya kasi na kailangan ko makapagpadala sa person ko. May mga bayarin, may mga responsibilidad. So, lalo na kung LDR kayo, guys, hindi talaga makakabuti yung selos. Laging iniisip baka ng bababae, ng lalaki. Diba? Mas maganda pa rin talaga na nagbabanding pa rin kahit magkalayo, 'di ba? Pwede kayong banding sa games. 'Di ba? Doon lang pwede magbanding ba? Saan ba pa pwede? Bigyan niyo ako ng idea, guys. So kung saan kayo, guys, pwede magbanding ng partner mo or mag-usap. Ngayon kung medyo busy, wala naman siyang time na makipag-usap, so unawain.
Na huwag na guys mag-overthink. Or kung duda ka, pwede naman kayo guys manghingi ng guidance sa inyong mga tarot reader, kahit hindi na sa akin guys. Pwedeng sa mga tarot reader na kilala nyo guys, manghingi kayo ng guidance kung meron ba talaga. Or alam nyo kung ano yung nangyayari sa person nyo. Pwede kasing hindi nyo mauunawaan kung, di ba, hindi mo mauunawaan kung ikaw lang mismo yung nakaka-feel. Pwedeng yung iba, mafe-feel nila kung ano yung mali. So, kailangan pa rin guys, balance pa rin yung inyong relasyon. Okay, so by the way, tingnan natin. Sabi niya dito, like niya iniisip. Lagi niyang iniisip na kailangan niya makapag-provide. Dami niyang kino-consider na mga responsibilities. Pwedeng hindi lang naman ikaw din yung kino-consider. Pwedeng may iba siyang miyembro ng family, guys, na umaasa talaga sa kanya, guys. Okay, so by the way, tignan natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong, I hope that you can forgive me one day. Ayan. So, alam nyo guys, nakikita ko naman dito na nagkukulang talaga siya sa inyo. Ang hirap no, lalo na kung LDR talaga kayo. Nakikita ko na parang may pagkukulang talaga sa inyo yung partner mo. Pero tinatry pa rin niya na ma-provide yung mga pagkukulang na yon. Okay. So, feeling ko guys, kaya siya nanghihingi dito ng forgiveness is pwedeng hindi nga talaga siya totally nakikipag-communicate sa inyo. Okay? Pwedeng sinasarili niya lang yung problema. Pwedeng ano clueless ka sa mga nagaganap sa kanya. Ano bang meron? Ba't parang bigla siya nagiging aloof sa inyo? Parang, basta may weird na nangyayari. So, yun yung nasa sense ko dyan, no? Oo, na-weirduhan ka sa mga ganap sa kanya ngayon. So, I think yung iba sa inyo nagkakaroon kayo ng misunderstanding. Para bang ano bang nangyayari sa kanya? Ba't kailangan ganito? So, siguro may mga ganap sa inyo na sa halip na i-open niya sa inyo yung problema, is nagtatalo lang kayo. So, kaya siguro siya, guys, nagiging aloof, no? Hindi niya na lang ino-open, or pwedeng meron siyang ibang problema na hindi niya pwedeng sabihin sa inyo. Kasi pwedeng ikakasama ng loob mo, ikakagalit mo. So, I think may sarili siyang battle, no? Na siya lang ang nakakaalam ngayon. Tignan natin. Additional message. I knew exactly what I was doing. So, matigas talaga yung ulo niya, no? So, siguro sabihin nyo, Madam, kahit naman tanungin namin yan, di naman niya nagsasalita eh. So, yung dating sa akin guys, yes, mukhang totoo naman. Di niya talaga i-open guys, kasi nga, matigas ulo niyan. Diba? So, yung nakikita ko guys dito sa person mo, parang tingin niya sa inyo, parang magkaaway ka na eh. So, siguro, yun na yung tumatak sa kanya. Parang ang tagal-tagal na ng pagsasama nyo eh. Tapos, yung mga issue nyo before, yung mga dating issue guys, hindi siya nare-resolvahan, no? Hindi siya nasusolusyonan. So, hanggang dumating sa point na ganito, na feeling ng person mo, kahit naman i-open niya sa inyo, magiging issue na lang siya or matatabunan na lang siya. Hindi na magiging maayos. So, parang feeling niya, di mo naman din magigets. So, ganon. So, kung tatanungin nyo guys, maayos pa ba namin to, Madam Jade? Actually guys, hindi na. Kasi, maayos siyang kung kakalimutan nyo na yung issue or kakalimutan ng partner mo. Kasi nakikita ko sa partner nyo guys, ano eh, parang dala-dala pa rin niya eh. Tignan natin. Additional message. Oops. Meron tayong I left when I saw you with someone. May mga pinagseselosan siya. Feeling ko, ano ba, pwedeng kung ikaw yung nagsiselos, pwede ikaw yung binabaliktad niya. Pwedeng may ano talaga eh, may ibang taong involved na parang feeling nyo, merong ibang nag-e-exist ito sa relasyon na to. So, siya guys, pwedeng baka takot ba sa sarili niyang multo? Pwede bang nagagalit na lang ng sasabihin, baka ikaw talaga yung nagloloko, hindi naman ako, ganito, ganyan. So, ang dating kasi sa akin dito guys, nagsiselo siya, may pinagsiselosan siya rito. So, parang puro selos na lang siya. Lumalala na yung sitwasyon guys. Ang dami ng doubt dito sa relasyon na to. Parang ang hirap na talagang, parang mahirap na siya guys i-work out sa ngayon. Okay. Tignan pa natin.
So, bakit mahirap siya i-workout? Kasi nga, noon pa lang hindi na nasolusyonan yung mga issue. So, lumala na siya ng lumala, guys. Hindi na napatay yung apoy, no? Nasunog na lahat. Parang ganon. Ayan, no? Nagsisinungaling na siya sa inyo, guys. Hindi na siya nagpapakatotoo sa'yo. Pero nagsisisi naman siya dito, no? Kung may mga kasinungalingan man daw siya dito, nagsisisi naman na daw siya doon. Pero yun na nga lang, guys, mukhang hindi niya na kaya pang takasan. Mga nagawa na niya eh. So, sa nakikita ko, ang ginagawa niya, bumabawi na lang siya sa ibang bagay. Kung may mga nagawa siyang kasalanan sa inyo before, bumabawi na lang siya. Like, ganito, iniisip niya dito yung kapakanan mo, kaya nagtatrabaho siya overtime para makapag-provide sa inyo, para kahit paano is, may, alam mo yun, may maano naman siya sa inyo. May magawa naman para sa inyo. Ganyan po. Yan pa natin. So, again guys, may mga nililihim na siya sa inyo guys. Pwedeng, kung minsan hindi na siya nakikipag-usap sa inyo, pwedeng umaalis siya siguro para kahit paano ma-relieve niya yung mga pinagdadaanan niya. Kasi ang nakikita ko kasi guys, parang hindi niya na kasi masabi sa inyo eh. Oo, hindi niya masabi sa inyo ano talaga yung issue niya. So, yes, possible na baka may mga micro-cheating na nga dyan. Like, yung frustration niya sa inyo, hinahanap niya talaga sa iba. Pero hindi ko naman nakakita na pwedeng paninindigan niya. Siguro hinahanap niya lang yung frustration niya talaga sa inyo. Hinahanap niya sa iba. Like, for example, frustrated sa inyo yung partner niya. So, anong gagawin niya? 'Di ba? Maglilibang siya. Hanap siya ng someone na lalambing sa kanya. Kasi baka hindi ka malambing sa kanya. Baka nagkukulang ka. Pero nakikita ko naman na mahal ka niya. Kaya parang hanggang dun lang siya. Oo, parang di naman niya totally paninindigan talaga. Landi-landi lang ba, gano'n? Though, di natin guys sinotolerate yan, baka may magalit. Di natin guys sinotolerate yung mga ganyang, mga maling gawa. Yan, okay? So, again, meron tayong, I know that I crossed the line with you. Kasi aware siya na may mga responsibilidad siya sa inyo. Aware siya na makikita at makikita pa rin kayo. Ano ba? Parang this year baka uwi siya or baka makikita kayo this year, taong 2026. Okay, or this month. Basta may ganyan ako nakikitang pwedeng mangyari, no? May reunion, may celebration. Tingnan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Additional message. Oops. Meron tayong I look for you everywhere. Okay, so I think may mga times na pag nagtatampo, bigla na lang iba-block. Lahat ng pwedeng makontak ng person, binablock nyo. Talagang di na kayo nagpapakita. Talagang papanindigan mo. So, minsan may mga sitwasyon doon na napapagod na siyang maghanap sa inyo. Ayun, pero hinahanap ka pa rin, di ba? So, ba't kasi ginagawa pa yan? Pero sabi nila guys, immature daw yung ganun. Pero for my opinion, yun yung mature na dapat ginagawa talaga ng mga tao. Na parang pag hindi mo na talaga, pag mabigat na sa pakiramdam, di ba anong dapat gawin? Di ba i-let go para hindi na masakit? So, hindi ko alam sino yung nasasabi na parang kailangan, wag mong i-block. Dapat ganito, ganyan. Dapat yan ka pa rin kasi i-add mo rin naman eh. So, paano kung serious na talaga sila at nandun sa point na decidido na talaga silang i-let go? So, pwede rin naman kasi guys na after i-block, di ba, parang may mga pagsisisi at panghihinayang din naman. Okay, na pwedeng mangyari po, no? So, yung nakikita ko kasi rito, yun yung parang mas matured. Yung tipong pag nasaktan ka, is talagang iiwasan mo na yung mga bagay na pwedeng magtagpo pa sa inyong dalawa. Okay? Mas immature pa ata yung hindi mo iiwasan yung tao nakakapanakit sa inyo. So, parang mas, mas asang-asa ka pa pag ganun, di ba? Tignan pa natin, guys. Additional message. Oops. So, sa'yo pa rin talaga uwi. Normal talaga sa love, guys. Normal sa magkarelasyon yung magkaroon ng ups and downs. Sa totoo lang, guys.
Oo, ayun, nasabi niya dyan, I love you unconditionally. Mahal ka ng person mo. Mahal ka talaga niya kahit na nag-entertain ng iba. Pero after that naman guys, parang natatauhan, nahihimasmasan, parang nare-realize siya dapat din niya ginagawa yon. So siguro dala lang din minsan ng galit or ng pag-aaway nyo is naghanap siya ng comfort sa iba pero ikaw pa rin talaga yung gusto niya guys, no? Pero feeling ko mas hustler ka dito. Baka ikaw yung retired cheater na talaga. Yung tipong nagbago na lang, no? Parang nagbago ka na lang sa person mo. Okay, so by the way, tignan pa natin. I replay our conversation over and over. So, yun, no? Paulit-ulit nyo na lang, guys, binabasa yung conversation nyo. Ano ba yung mga huling pinag-usapan nyo? Kung may mga pinagtalunan kayo, guys. Ulit-ulit nyo lang binabasa yon guys. Sa pinapakita sa akin dito. Okay? So, nakikita ko rin dito sa person mo na parang kahit bago siya matulog, gusto kanya kausapin, pero hindi niya alam kung paano kasi pwedeng naka-block na. So, paano pakakausapin? Paano makakausapin kung naka-block na, guys? Kaya sabi ko nga, mag-matured. Diba? So, bagay, matured na yung mga ganyang bagay. May mga past issue lang kayo, guys, na parang hindi na-resolve talaga. Okay. Tignan pa natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong, diba? Sabi dyan, guys, give your relationship a chance. Work on your partnership. So, ayun. Solusyonan nyo lang. Okay, ayusin nyo lang kung hanggat maaari, maayos, diba? Parang i-work out nyo itong relationship na to or i-save nyo kasi mukhang okay naman to. Solid naman talaga siya eh. May mga times lang talaga na nag-aaway. May mga times na parang di lang talaga nagkakaintindihan. Tignan pa natin. So, nakikita ko guys, misunderstanding lang talaga ang lahat. So, ayun sinasabi dyan, bigyan nyo ng chance. Tapos, kung gusto nyo talaga guys mag-work out itong relationship na to, kalimutan nyo yung mga past issue, no? Kung hindi na talaga siya guys kayang solusyonan, siguro, at least kayo mag-matured. Kayo ng partner mo, hindi lang syempre ikaw, dapat siya din. Kailangan magtulungan. Nandun yung parang partnership, nandun yung love, diba? Oops. Yan, galit yan. Sorry, tumilampon yung card. Okay, tingnan natin. Tumilampon yung card, no? So, meron tayong unrequited love. Kasi siya mismo hindi niya ma-explain eh. Bakit ba ako nag-stay pa sa taong to? Nag-away lang naman kami. Maski ikaw, di ba? Oh. Diba na gusto mo sa taong to eh, wala ka naman na mapapala. So, I think, gusto mo lang din talaga magstay. Gusto niya lang din magstay kasi mahal niyo pa talaga yung isa't isa. Kaya niyo pa naman daw to guys i-work out. Oo. So, siya kasi guys, mahal ka talaga. Meron tayong express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Diba? Huwag kayong mahiyang maglambingan. Partner naman kayo eh. Siguro awkward na para sa inyo kasi nga, masyado ng malaki ang issue. Parang, gusto na lang magstay kasi dahil nga kailangan. Pero sa totoo lang, parang di nyo na rin alam ba't pa kayo nag-i-stay. Ganun po. Okay. So, by the way, honeymoon. Bigyan nyo ng time together yung inyong sarili. Na mag-honeymoon kayo. Okay, honeymoon ba para lang to sa bagong kasal? Pero syempre, kailangan din ito, syempre, mag-date siguro kayo, kung malapit lang naman siya, no? Pero kung nasa malayo, nakikita ko mukhang magkikita kayo this year. Okay? So, siguro, tatagpuin ka pa rin, or di ka pa rin talaga matitiis ng partner mo. So, tampo-tampo lang yan, guys. Nakikita ko na lilipas din yan, parang gutom lang yan. Parang gutom lang yan. Yung galit na yan, lilipas din yan, okay? So, by the way, tignan natin yung energy nung person mo. Okay. Nararamdaman ni person. Okay.
nararamdaman ng person mo. Seven of Swords. Actually, nandun na siya sa ano eh. Nasa dulo na siya na parang gusto na niya talagang i-end na lang din talaga. Kasi parang masyado na guys malala talaga yung sitwasyon, no? Parang ang hirap niya nang i-resolve ba? Ang hirap niya nang i-work out, no? Yun po yung nakikita ko dyan. So, yung nararamdaman niya na parang, sige, end na lang siguro talaga. Baka wala naman na talagang patutunguhan. Ace of Swords, ayan o. Nagiging matalino siya dun sa sitwasyon, guys. Ngayon, kung magpapatuloy itong ganitong klase ng sistema sa inyong relasyon, guys, tuluyan na itong mag-e-end. O, tuluyan na siyang i-give up ka. So, hindi ka na niya ilalaban. Okay? Pero nag-hold back pa rin, Four of Pentacles eh. Okay? So, may chance pa rin, guys, na mabuo. May chance pa rin na ayusin. Pero this time, guys, ayusin nyo na. Kasi parang konting-konti na lang talaga siya, guys. I-give up niya na to. Okay? So, kung ikaw, iniisip mo, ay, ako naman ang nahihirapan. Guys, isipin mo ha, tao din yung partner mo. Isipin nyo, saan siya nahihirapan? So, kung ikaw babae ka, lalaki yung partner mo, mas mahina ang mga lalaki kaysa sa babae. Diba? Mas prone nga sila sa depression. Okay, lagi tatandaan guys, mas malakas ang mga babae. Bihira ang mga babae yung may suicidal. Pero pag nangyari sa kanila yun guys, ang trigger warning guys, ibig sabihin, binugbog na siya ng lahat. Piling niya, inapi na sila ng lahat. Wala na silang kakampi. Wala na silang makitang liwanag. Ganon din naman sa mga lalaki. Pero mas mahina talaga sila guys. Pero again, by the way, balik tayo sa topic. Sabi nga rito guys, konting-konti na lang daw talaga siya. Pero Four of Pentacles eh. Nakikita ko na nag-hold back pa rin talaga. Ginikip ka pa rin. Tingnan natin. The High Priestess oh. Sabi niisip ka pa rin. Nag-aalala pa rin sa inyo. Okay, so again. Tignan natin. Paano kanya nakikita ngayon? The Fool. Parang ang dating sa kanya niloloko mo na lang siya. Tinatarantado. Parang ganon. Parang may mga or tingin mo sa kanya, sabi mo na parang masyadong impulsive. So sabi niya rito guys kasi mahal ka niya pero nakikita niya talaga yung dark side mo na tinatry mo siyang i-under. So, trigger warning talaga guys sa energy to ng partner niyo. Baka may magalit. Okay, na parang ginagawa mo siyang tanga-tanga or hindi ka naniniwala sa kanya. Hindi mo siya nire-respeto. Baka, ano ba, alam niya naman niya sa sarili niyo eh. Kaya guys, gusto niya gusto niya lumayo. Gusto niya mag-recover sa malayo. The world, gusto niya maka-move on. Gusto niya makaalis sa ganong klase ng treatment. Okay, so yun yung nakikita niya dito. Parang feeling niya wala kang bilib sa kanya. Parang minamaliit mo siya. Okay. Pero kung paano kanya nakikita guys, vice versa. Kung ano yung tingin mo sa kanya, ganon din yung tingin niya sa'yo. So, anong nangyayari guys? Diba? Parang literal na give and take. Okay, kaya guys, dapat, mahalaga talaga guys sa relasyon, yung respeto sa isa't isa. Kasi pag yun na guys yung nawala, wala na, sira na tong relasyon na to. Tignan natin. Additional message. Meron tayong the High Priestess. Okay, so nakikita ko guys sa person mo ngayon, kung paano kanya nakikita, iniisip mo rin kaya siya? Paano question niya? Or aware siya siguro, baka iniisip mo rin talaga siya, kagaya ng iniisip kanya ngayon. So, I think malalalan talaga yung mga nangyari. May tampuhan kayo, guys, especially pera, or kulang sa oras, tapos may mga pagdududa, iniisip merong iba. So, baka mas lalong nanggigigil yung partner nyo na panindigan, no? Baka kasi ikaw mismo nagpo-push doon sa person mo na gawin talaga. Okay? So, by the way, tignan pa natin.
Okay, tingnan natin. So, ano yung gagawin ng person mo dito sa relasyon na to? Ano yung mga magiging plano niya kung sakali? Meron tayong Nine of Pentacles. Stability to guys. So, kaya siguro to nagsisipag ngayon. Kasi yung plano niya guys, maibigay sa inyo yung stability. Okay. Tignan pa natin. Meron tayong 4. Emperor. Emperor. Friendly to guys. So, ibig sabihin, i-reach out niya yung mga friends mo. Or, may surprise ata itong gagawin guys eh. Baka isusurprise ka. Itong taong to. Nakikita ko rin guys na yes, mukhang nagmamatigas lang talaga to. Pero mukhang lalambot din to, no? Kasi gusto niyang ibigay yung stability. So, pang long term yun nakikita niya sa inyo. Okay? For example, di kayo nag-uusap ngayon, may pagtatalo kayo, and pwedeng ikakasabot niya yung mga friends mo. May surprise siyang gagawin, guys, eh. Baka biglang nag-propose no, sa kabila ng inyong pagtatalo. Oh, okay. Meron tayong 2 of Wands. Communication talaga. Ibig sabihin, parang may sabuatan nga, guys, no? So, parang isasabot niya yung mga friend mo dito. May pag-uusap, guys. May communication, may travel. So, something surprise po yung nakikita kung pwedeng gawin yung effort sa inyong dalawa. Okay, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong the future, I daydream about our future together, going on adventures and growing old together. I want it all. Ayan. So, nakapokus na talaga siya guys sa future. Yun talaga yung gustong-gusto niyang ma-achieve ngayon. Yung magandang kinabukasan para sa inyong pagsasama. Kaya ito ay grabe, no? Grabe yung pagtatrabahong ginagawa niya. Meron tayong obsess, ayan. May obsession si person mo sa'yo. Mahal na mahal ka niya, pero kagaya na sabi ko guys, hindi porke sinabi natin mahal na mahal ka, wag na guys abusuhin. Respeto na lang natin yung partner nyo, no? Yung partner natin. Respeto na lang natin guys, bigay natin yung deserve nila. So, kung babae ka, ganyan talaga, mga lalaki, mga bata yan. Isip bata yung mga yan. So, i-baby nyo na lang guys, no? Pero kung ikaw, lalaki at yung partner mo guys, yung isip bata rito, siguro guys, i-spoiled na lang sa ibang bagay. Para manghinayang na iwan ka. Ganun naman ang mga babae. Spoiled mo sa makeup, at nabili mo lang ng lip tint yan, okay na yan sa kanila. So, sa mga lalaki naman, di ba, bilang mo lang ng piyesa ng motor nila yan. Mas mahal pala yung spoiled. Mas mahal pala guys yung yung demand ng mga lalaki. Parts ng motor, pang gaming, pagkain, okay na yan sa kanila guys. Okay, so by the way, missing you, yan, namimiss ka na. Namimiss ka na ni person. So, titiisin nyo pa ba? Nasa inyo naman yan, guys, kung titiisin nyo pa. Okay? So, by the way, okay, advice. Advice. Message niya sa inyo. Message niya sa inyo. I wish you were mine. Diba? Parang hindi ka pala niya, guys, makuha ng buo. So, nakikita ko kasi, guys, meron siyang ibang kino-consider or something parang responsibilidad or pwedeng control pa rin siya ng pamilya niya. Yung tipong hindi mo talaga siya makuha. Kasi inisip niya guys, kontrolado pa rin siya ng family. Meron tayong our love will never is to exit. Meron tayong I miss you but I don't have time right now. Diba? Sobrang busy to guys. Kaya ang ginagawa niya guys, nag-iipon na lang siya para sa future niyong dalawa. Okay, so nakikita ko naman guys, mukhang love na love ka talaga ni person. Tignan natin zodiac sign niya ha. Meron tayong Sagittarius, Libra, Scorpio, and Aquarius. Last one. Meron tayong Virgo, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, and Aries. Isa pa ba? Sige, last one. Meron tayong Taurus, Gemini, Pisces, Capricorn, Libra, and Aquarius. So guys, pagka paulit-ulit ko sasabi zodiac sign, ibig sabihin napakalakas ng energy ng person mo na yan. Okay, siya talaga yan.
Confirm, siya talaga yan. Okay, so by the way, dun tayo sa inyong nararamdaman. Okay. Nararamdaman mo sa person mo. Hermit, ayun no, nasa hermit mode ka ngayon. Ibig sabihin, may mga regret ka din, nagsisisi ka rin, nanghihinayang ka sa mga pinagsamahan or yung potential dun sa inyong pagsasama. Meron tayong Page of Cups. Okay, so pag sinabing Page of Cups, guys, iniisip mo sa kanya kasi parang isip bata kasi siya, parang di siya nagmamatured, parang iniisip mo, ang dami pa niyang gustong gawin sa buhay niya, parang nasan ka na dun sa plano niya, no? So, parang di mo nakikita na kaya niyang ibigay yung assurance. Ayan, may ano ka, pinag-iisipan mo, niloloko ka ng partner mo, parang may third party, parang ganun yung dating dito. Okay, pero feeling ko naman guys, yung literal na talaga naging karelasyon, wala. Parang micro-cheating, may mga nakakausap, may mga piniflirt. So, di natin siya masabing talagang totally third party kasi hindi naman yan niya pinanindigan guys. Pero yan, mukhang tama yung intuition mo, no? Tignan natin. May communication, so baka natatempt kang makipag-usap na rin talaga. Tignan natin yung ano yung mga dapat mong gawin. The lovers. Work out nyo guys, kasi sayang to. Mukhang maayos naman ang inyong pagsasama. 5 of Cups. So, nakikita ko guys yung regret mo. That, you know, kailangan daw may pagbabago kang gawin. Kasi ang death guys is sudden change. Sudden change. The tower pala yun. Ang death guys is ending and new beginning. Ano ba yung mga dapat mong alisan? Ano ba yung mga dapat mong baguhin? Ano ba yung dapat gawin mo dun sa relasyon? Ano yung dapat mong i-end? At ano yung dapat itrato mo sa partner mo? Okay? Zodiac sign. Meron tayong Capricorn, Leo, Taurus, Aries. Meron tayong Sagittarius, Leo, Capricorn, Taurus, Pisces, and Libra. Last one, Leo, Sagittarius, Virgo, Aries, Cancer, and Scorpio energy. Okay, so guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.